Today ay lilibutin natin ng isa sa pinaka-nakakatakot na lugar dito sa Santa Rita, Pampanga, ang Villa Epifania. Ang Villa Epifania ay itinayo noong 1932 ni na Mr. and Mrs. Guanzon. Ayon sa nakalat naming impormasyon, ang Villa Epifania ay ginawang tortured house o tortured area noong panahon ng mga Hapon. Dito isinagawa ang pagpaslang, panggagahasa at pagpapahirap noong unang panahon. Parang umiikot na yung utak ko. Ha? Tara. Sinimulan na nga namin pasukin ng Villa Epifania. Sa una ay parang madali lang, pero simula nung nakapasok na kami, unti-unti na namin nararamdaman na parang may kakaibang presensya ang bahay na to. So dito sa parang sala nila, so nandito yung pictures, litrato nung mismong may-ari nila, Mr. and Mrs. Guanzon. So yung kabog ng dibdib ko, kaya medyo hiningal ako. So ito parang meron silang dito. Yan. Piano. Lumang piano. So nakatabo na siya, tinakpan na siya. So kanina sa hallway na dinaanan namin, maraming pinto. Nanggaling kasi kami sa likod. So pagpasok namin, maraming pinto dun sa may dinaanan namin. Kabilaan yung pinto. So ngayon parang nandito kami sa parang dining area ba nila to. So kung nakikita nyo dito sa part ng nasa likod namin, may rock, tapos under renovation siya. So ginagawa pa yung bahay. Kaya kung mapapansin nyo medyo, ito pag tinapakan itong sahig na tinatapakan namin, medyo umaalog na siya, nagsishake na siya, umuuga na. So medyo maging maingat tayo sa part nito kasi yes. At sinasabi nila dito, nandito daw yung underground na papunta doon sa may simbahan. Kasi malapit yung simbahan dito sa Villa Epifania. So, bawal na siyang pasukin ngayon kasi may tubig sa baba. So, kaya dito na lang muna tayo. Yes. Habang nililibot nga namin ang lugar, unti-unti namin napansin na parang ang dami ng mga istoryang nabuo sa bahay na ito. At hanggang sa ipinagpatuloy namin ang paglilibot at napansin namin ang isang litrato dito. So dito sa parting to, makikita natin dito yung history nitong Villa Epifania, nung mismong bahay. So meron silang parang board dito na parang nandito yung mga impormasyon. Dito nakalagay yung mga impormasyon kung sino ang may-ari, ganyan. So, at kitang-kita nga sa mga larawan na napaglipasan na ito ng maraming panahon. At habang nililibot nga namin ang buong bahay ay parang nakabakas pa rin ang mga iniwang pinsala at pangyayari noong unang panahon. Kasabay rin ito ang pagbigat ng aming mga damdamin dahil amin ring naiisip kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan ng mga taong pinaslang at pinahirapan sa bahay na to. Ngayon, nandito kami sa hagdan, paakyat ng second floor. So, yes, tsaka kasi kanina pagpasok namin, aakyat namin sa second floor ng bahay. Nang napansin ng aming cameraman na parang may naglalakad sa labas, ngunit nang tignan ng aming kasama, wala naman daw. Kaya hindi na namin pinansin at pinagpatuloy na namin ang aming paglilibot sa bahay na ito. So kanina naman pagpasok ko, medyo okay naman, ganyan. Hanggang sa nagsisimula na kaming libutin yung parang unang level ng bahay. So medyo nagkakaroon ng parang syempre kaba, kasama na yung init, takot, naghahalo-halo. Medyo bumibigat na unti-unti yung pakiramdam. Ngayon, samahan nyo kaming akyatin yung ang taas ng bahay. Habang inaakyat namin ang ikalawang palapag ng bahay, meron pala itong 4 na kwarto. Dito, nag-umpisa na kami mabahala dahil ibang-iba ang presensya dito sa taas kesa sa baba. Ngayon, nandito naman tayo sa second floor. Siyempre, samahan nyo kami libutin ang kanilang mga bedroom. Una natin papasukin ay ang kanilang guest room. Yes, ito yung unang pinto na makikita mo pagpanik mo pa lang sa second floor nila. So, magbukas. Nagdalawang isip pa ang aking asawa sa pagbukas ng pinto, kaya ako na ang gumawa para sa kanya. Pagpasok namin, biglang nag-iba ang aking pakiramdam, medyo nawala ako sa sarili. Dahil dito pala sa kwartong ito, kinulong ang isang batang lalaki
hanggang sa hindi ko na alam na wala na pala ako sa aking sarili. Nadadala na pala ako ng tension ko at hindi ko na alam ang aking mga sinasabi sa mga oras na ito. So, meron ditong 3 kama na parang pang-isahang tao lang. Tsaka kung mapapansin nyo sa paligid, medyo maalikabok na. Medyo maalikabok na yung kapaligiran. At meron ditong salamin, may mga lumang tokador dito sa gilid. Aparador. At kung mapapansin nyo, yung mga aparador, antik na siya. At hanggang sa nakita nga namin ang lumang aparador na ito sa unang kwarto na aming pinasukan. At dito na nga kami nagsimulang makaramdam ng takot at kaba. Ayon sa katiwala ng bahay ay mayroong isang bata na ikinulong dito matagal ng panahon ang nakalilipas. Ayon pa sa aming nakausap, kada sumasapit na ang hating gabi ay tila mayroon silang naririnig na tinig ng isang batang umiiyak. Habang pinagmamasdan nga namin ang aparador ay may napansin akong kakaibang ikinilos ng aking asawa. Tila ba parang siya ay nabalisa at natulala matapos niyang buksan ang nasabing lumang aparador. Wait lang. Kung mapapansin nyo, hindi ko na may paliwanag ang aking nararamdaman. Kaya niyaya ko na ang aking asawa na lumabas sa kadahilan ng ako mismo ang nakaramdam. Tila ba may pumipigil sa bibig ko na ayaw ipasabi kung anong meron sa aparador na ito. Sabi po. Nandito naman tayo sa personal bodyguard ng may-ari ng bahay ng Villa Epipania. Tignan natin kung anong meron ba sa loob. So kanina medyo parang mabigat yung pakiramdam. Hindi ko alam kung anong meron dun sa parang cabinet. Pero parang mabigat din yung ano ko, parang naging energy pagbukas ng cabinet. So tignan natin kung anong meron dito sa loob. Hold on. Ay medyo mas gumaan ang presensya kaysa sa naunang kwarto na aming pinasukan. Hanggang sa makita namin ang isang kama sa gilid na parabang puno ng dugo. At nung nagsimula na nga kaming libutin ang kwarto, ay may hindi inaasahang pangyayari ang aming nasaksihan. Dito sa kwartong ito, namatay ang kamera na aming ginagamit at ayon sa aming nakausap, ay hindi lamang kami ang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Kanina dun sa unang kwarto na pinasukan namin, grabe, sobrang masakit sa ulo, mabigat. So ngayon, pupunta na tayo dito sa master's bedroom. Sabi po. Sabi po. Sabi po. Pagbukas ko kanina dun sa pinto, medyo ano na siya, may kumalatog na wave. Hindi na siya ganun tibay, tas may butas. May butas. Pagpasok mo ng pinto, merong butas dyan sa gitna, kaya dapat medyo ingat, doble ingat talaga. So ngayon nandito na tayo sa mismong kwarto ng mismong may-ari ni Ma'am Guanzon. So nakikita nyo, ito yung kama. Kung papansinin nyo, pare-parehas yung style ng mga cabinet. So kanina parang may nakita rin akong ganung cabinet dun sa unang kwarto na pinasukan namin. Mas malaki lang to. Pansinin nyo yung mga cabinet dito, merong mga parang salamin. Tapos marami silang parang napag-anuhan ng tokador. Maraming napaglumaan na tokador. Kitang-kita sa kama na to kung gaano na to katagal. Yung tipong madalang ka nang makakita ng ganito. Dahil nung unang panahon, mayayaman lang ang meron nito. Kung inyong mapapansin, masyado ng luma ang estilo ng kamang ito. Yung tipong bibihira na lamang ito makikita sa kasalukuyang panahon. Kaya pala niya napabasa natin sa guest room. Gusto siya pabanggit eh. Gusto pabanggit ng bibig ko. Pero hindi ko siya masabi na dito ikinulong yung bata. Di ba pagbukas ko, sasabihin ko na siya. Kaya ako umalis kanina dun sa unang kwarto na pinasukan natin. Kaso may parang may bumibigil sa ano ko,
sa gusto ko sabihin. Usap-usapan naman talaga kasi hindi natin Kaya pala kanina. Mabigat nga sa pakiram. Sa unang kwarto din na pinasukan natin, hindi din mabigat siya sa ano. Mabigat siya sa yung guest room. Oo, yung guest room. Yung unang yung unang pinto. Sa Medyo mabigat din po yung pakiramdam ko dyan nung pagpasok ko. weird dito. Oo. Ay, kaya nga sabi ko, tara na yun. At last, Kwarto naman. mga kwarto. Napansin niyo yung pinto? Iba kami pinto. Opo, magkatapatan. Tapos napapansin niyo sa... Di ba ano daw po yun? Di ba pag magkatapatan daw po pinto, parang malas? Opo, malas daw po. Pati yung salamin, napapansin niyo yung kabilang kwarto. Opo. Nakaharap kami. Opo. Ngayon naman, nandito tayo sa kwarto ng mga bata. So, pasukin natin siya. Tabi-tabi po. Tabi po ulit. Tabi-tabi po. Po, sa konting ingay. Tabi po. Bakit? Ha? Tara. Sarado na. Di ka, Etel? Ayan. Bakit? Hindi ko. Sabi sa'yo? Sarado mo natin. Sarado mo. Hindi kaya, Dan? Kaya? Hindi siya kaya. Tara. Pagpasok ko siya, no? Ano? Doon? Oh, try niyo kasi. Gusto niyo? Ayoko. Ayaw mo? Try mo. Sundan mo ang camera? Oo, sige. Ay, parang ayoko na rin. At mag-isa ko ngang sinubukang pasukin ng kwarto. Nakararamdam na din ako ng takot pero pilit ko naman itong nilalabanan. Hanggang sa nireview na namin ng video at habang ine-edit ito, ay may bigla kaming narinig na boses na tila ba bumulong sa akin habang ako ay naglalakad papasok ng kwarto. Kiss. Dito tayo sa kwarto ng mga Magkaburas. bata. So medyo ano na dito? Medyo iba na yung pakiramdam dito. Medyo mainit na. Sobrang init. Parang kagaya din nung una natin pinasukan. Parang merong 3 kama. Parang single attach lang din. Kagaya dun sa una naming pinuntahan kanina. So parang single attach lang din. Dito daw na kwarto yung mga bata dati. So, ayan sila. Makikita nyo yung tsura ng kwarto. Medyo ano na din. Luma na rin talaga. Talagang mapapansin nyo na parang hindi na talaga natitirahan, parang abandonado na. So si Mariano, hindi mo na sumama dahil hindi niya daw kaya yung energy nung pagpasok niya kanina dito. So subukan na lang natin na ako yung lumibot. Itong pinto na to, ito yung daan papunta sa kanilang veranda, sa kanilang terrace. Ito naman yung aparador na kanina ko pa rin napapansin na pare-parehas yung design, yung itsura. Tsaka napapansin ko sa bahay, parang marami silang salamin na tokador na may salamin. Tapos yung mga pinto ng kwarto is magkakatapatan. Dito naman meron silang altar. Talagang parang napagdaanan na ng panahon itong bahay kasi kung nakikita nyo medyo ano na talaga, may mga sira na rin, may mga butas na rin. Kaya kung gusto nyo pumasyal dito, kailangan maingat kayo, gawing pag-iingat. So, ito naman may mga bangko. Siguro bangko ito nung mga bata na kumwarto o gumamit ng kwarto na ito dati. So, ngayon, Nandito kami sa kusina nila. At kung makikita nyo naman, meron pa silang mga gamit dito. Sa tagal na ng panahon, 1932, nag-preserve pa nila yung mga kagamitan dito sa loob ng
bahay. Tsaka kung papansin nyo, antique na rin talaga yung mga gamit sa sobrang tagal. Pero nyo simula 1932 up to anong year na ngayon? 2023 na ano pa nila? Na tatapos pa nila yung mga gantong bukaba, diba? Ngayon, yung naging experience lang namin ni Mariano, medyo nakakatakot, na nakakakaba, basta nagmi-mix emotions kasi first time namin na punta dito, tsaka first time namin pumasok sa isang... Habang kami ay nagsasalita ay bigla na lang kami nagulat nang may marinig kaming ingay mula sa taas. Kasabay nito ang aming pagtataka dahil nung mga oras na iyon lahat kami ay nasa baba na. Kaya mas minabuti na rin naming lumabas dahil baka sinyalis na ito na kami ay nakakagambala na. Abandonadong bahay na din. Abandonadong bahay na din. Abandonadong bahay na din. Labas muna tayo. Labas muna tayo. Sa labas na lang tayo. Labas na lang tayo. Ano yun? Wala. Ano yun? Tara, labas naman na tayo. Narinig niyo yan? Parang may nagalit sa taas. Ano yan? Ay, sige. Nagtataka kanina. Habang nasa taas tayo. Habang naglilibot kayo sa loob. Ako nasa bintana dito sa ganda ng salamin. Wala naman ilaw dito. May umiilaw dito sa bintana. Hindi niyo narinig yung ano? Narinig namin yung kalabog. Narinig namin. Sabi ko, di ba ano yun? Tumingin pa ako sa... Hindi kaya lumabas na ako eh. Ano yun? Narinig mo ba yung kalabog? Bale, Ate Janet, ilang taon na po kayong katiwala ng Villa Epifania po? 6 years pa lang. 6 years na po kayong caretaker ng... Bilang pa niya. Bali, sa mga panahong nag-stay po kayo dito, na tumitira po kayo dito, meron po ba kayong mga na-experience din na kakaiba, na hindi nyo akalain na may experience nyo pala sa buong buhay nyo? Pag pasok pa lang namin dito, na sinabi sa amin na mag-caretaker kami, unang-una, inayawan po namin na mag-caretaker dito kasi kilala siya sa haunted house yung tawag nila ng mga tao. Tapos nung wala na po talaga kaming choice na tumira kasi naupahan lang kami nung una, kaya sinubukan namin tumira kami mag-ina kasi yung asawa ko nasa Cebu siya nagtrabaho noon. Tapos nung una namin tira dito, wala kaming ilaw. Tapos bago lang kami lagyan ng ilaw nila kasi nakiusap kami na lagyan kami ng ilaw kasi parang hindi ako magtagal. Tapos nung mga ilang araw na kami nakatira dito, iba yung pakiramdam namin. Tapos yung mga anak ko lagi silang nilalagnat. So sinanibago siguro yung mga elemento nakatira dito dahil may tao, may bata na naman. Tapos yun, yung nilalagnat sila, yung anak kong panganay, nakakita daw siya ng bata na parang sininyasan sa na ganon. Parang pinatatahimik po siya. Parang pinatahimik siya na siguro wag maingay. Tapos kinagabihan no, nilagnat yung anak ko. Talaga po? Ate Janet, ano pong istorya ng Villa Epifania bago siya maging abandonado po? Sa pagkakaalam ko lang kasi bago lang din ako nasalta ng Santa Rita. Ang kwento-kwento ng iba, since 1932, wala daw taong nakatira dito. Yun lang yung alam ko sa bahay na to na lumubog daw simula nung lahar, sumabog daw yung Vulcan Mayon, gano'n. Tapos, yun lang yung experience ko na ano nila, na kwento ng bahay na wala na yung matutao. Wala na po talagang nakatira simula po nung 1932. Minsan hindi natin maiiwasan bakas na sa mga kaluluwang naninirahan dito kung anong nangyari sa kanila nung unang panahon. Kung pwede lang makapagsalita ang mga pader, dingding, sahig, sasabihin o ikukwento sa atin kung anong misteryong nababalot dito. Kung gaano sana tayo ka-interesado sa mga kwentong kababalaghan, ganun din sana tayo ka-interesadong bigyan pansin ang kasaysayan. Totoo man o hindi ang mga kwento-kwento, marapat lang na kahit saan tayo magpunta ay magbigay galang tayo at respeto.